magkaroon ka ng responsibility to help a lot of people. Kahit alam mo, ginawa ka na ng masama, dahil sa yung puso mo malaki, gusto mo pa rin siyang baguhin, no? So kasi napakahalaga na makuha mo yung right people eh. I hired and I partner with the wrong people. End of the day, lalabas at lalabas yung totoong kulay. Hello mga ka-Asenso! Welcome po sa ating Usapang Kaperahan, Episode 7 with Miss Grace Ramirez. And by the way, meron tayong a very special guest, the President of Rising Era Dynasty, our humble CEO, no other than Mr. Red Era. Yun, kamusta? Salamat sa pag-invite sa akin sa podcast mo dito sa Usapang Kaperahan, no? Magandang umaga sa inyong lahat ng mga viewers, no? Congratulations, episode 7 na to. Wow. Nice to be here. Nice to be here. Thank you, Pres. Bigyan ng oras para masagot ko yung mga hinanda kong katanungan. Wow, sige, try natin sagutin. Opo. At sana maka-inspire sa mga tao. Sigurado po yung Yes, Pres, yes, makaka-inspire. So, Okay. uumpisahan ko na po. Ang Sige. una nating tanong ay ano po yung nag-inspire sa'yo para simula ng Rising Era Dynasty at ano ang nagpapanatili ng iyong motivation matapos ang halos 6 years? Yung muna sa unang tanong na yon, actually, Partner Grace, ang talagang nag-motivate sa akin is yung kagandahan nung mismong industry ng multi-level marketing. Marami namang negosyo dyan sa labas di ba? Maraming mga traditional business dyan na sinubukan ko rin naman. Kaya lang, sa ibang negosyo, malaking kapital, di ba? Tapos, kailangan sobrang galing ka kagad. Alam mo yung mga dapat mong gawin dahil kapag nagkamali ka, ang laki ng talo mo. Di ba? Ang laki ng competition mo. Pero itong multi-level marketing kasi, partner, kaya ako talaga sinimulan to because I've never seen an industry that made so many successful people or made so many millionaires, no? Na hindi tinitingnan kung anong background mo, kung ano yung gender mo, kung ano yung edad mo, no? I've never seen an industry that made so many successful people in a very short span of time aside from multi-level marketing. Pag sa corporate ka naman kasi, siyempre ang hirap umangat, di ba? Dahil, number one, kailangan maging super galing. Or yung nasa taas mo, dapat umangat sila para ikaw yung susunod. Ang dami ninyo. No? Ang dami ninyong naka-next in line. So, it's either mawala siya or ma-promote siya, saka maghahanap ngayon yung kumpanya para ma-promote ka. So, ang hirap kapag ganun yung dati naiisip ko nung nasa corporate pa ako. Pag traditional business naman, kaya nga nasabi ko, ang daming mga kailangang ayusin. Sa network marketing, the more na pinapagaling mo yung tao mo, yung mga apprentice mo, yung team mo, lalo silang gumagaling, the more na nagiging successful ka. It sounds corny or masyadong pero ang sarap kasing tumulong Just imagine dito, Partner Grace. Ilan lang yung nabibigyan ng privilege na magkaroon ka ng responsibility to help a lot of people. And not just to help ikaw yung magiging parang vehicle para maging successful sila. So to help people po talaga, no? So grabe ang puso ng may-ari ng Rising Era, no? Gustong makatulong talaga sa mga tao. So ano po yung pangalawang tanong ko, Pres? Ano po yung pinakamalaking challenges na hinarap mo sa pagbuo at pagpapanatili ng kumpanya sa halos 6 na taon? Okay. Dahil people business tong negosyo natin. At syempre, ang pinakamalaki talaga naging problem ko dito is yung mga tao. No? Sa negosyo kasi napakahalaga na makuha mo yung right people Yung parehas ng vision mo. No? Kapag yung naging kapartner mo nakatingin lang sa pera, hindi kayo parehas ng vision, sa umpisa it will work, but at the end of the day, lalabas at lalabas yung totoong kulay. Pag magkaiba kayo ng vision, yun, sigurado hindi kayo magmamatch. For the past years, na pag ninegosyo ko, yun ang naging problem ko, naging challenge ko.
I hired and I partner with the wrong people. Kapag hindi mo nabantayan yung accounting mo, ninanakawan ka na pala, no? Ma-accomplish mo yon para mapagtagumpayan mo yung ganong challenge. Until now, Partner Grace, I'm a working progress in this kind of itong pinopromote ko, no? Yung promote-demote people. Dati kasi Partner Grace, kahit alam mo ginawa ka na ng masama, dahil sa yung puso mo malaki, gusto mo pa rin siyang baguhin, no? Recently, I just realized na pag may mga ganung mga tao sa kumpanya, learn how to demote people. Demote mo, alisin mo sila sa buhay mo para magaan. Dapat ma-identify mo, mga tao, right people. Hindi right people yung kasama mo. Dapat i-demote mo na kaagad yun sa buhay mo. Alisin mo na sa buhay mo yun. Meron pa namang 100 million Filipinos out there. Imposibleng wala din nakaparehas ng vision mo. Yun ang magandang kasama mo sa kumpanya. Pag nakasama mo yung ganyang mga tao, same vision, 'di ba? Same values, mas gagaan, no? Mahirap 'yun kasi siyempre hindi magtatanggal ka ng mga tao, may na-build ka ng relationship Pero remember this, Partner Grace. Pag dinemote mo ang isang tao sa buhay mo, may space 'yon na nabakante. Makakapag-promote ka ngayon ng bagong tao. Yung bagong tao na yon, pwedeng tamang tao, o pwedeng mali rin. Di pag mali, demote ulit, o promote ka ulit. Di may space na naman. So, yun po talaga importante sa business. Learn how to demote and promote sa mga tao. Yan, kahit sa teams ninyo, partner. Yes. Sa mga teams, merong mga pabigat. Yes. Demote, challenge talaga yan. No? Ayaw ikaw hataw na hataw ka, tas may pabigat. Just imagine this, no? Alam mo yung bayanihan, yung nagbubuhat ka ng bahay, ililipat, no? Just imagine, ang bigat-bigat na nun. Ililipat nyo pa dun sa ibang lugar. Tapos, meron pang pasaway na ang tawag doon, nakasabit pa. Hindi na nga nakakatulong nakasabit pa, ang bigat na nun. So, learn to demote them. Hirap nun, partner, kasi you invest relationship, you invest emotion. Yun. Pero kapag natutunan mo to, madali na pala. Bakit? Ang nasa isip ko doon, Partner Grace, meron sanang bagong tao na tama doon sa position na yun. Baka yun, kapag yun nahanap ko, edi mas natulungan ko pa siya. Diba? Katanungan ko po is, pwede mo bang i-share ang isang memorable success story kung saan ang business strategies mo ay nakatulong magbago ng buhay sa isang tao? Pwede personal ko na lang? Yes, pwede. Sige. Po. Okay, when I started this business, walang-wala talaga. May utang, walang alam, hindi pa masyadong kilala, no? Pambayad mo sa renta. Yun naman kadalasang problema ng nagnenegosyo, di ba? Pero ano yung business strategy ko nung ginawa ko nun? Ang ginawa ko nun, other people, yung other people's money, other people's intelligence, other people's experience, other people's team. Kasi wala ka pa So, pwede mong gamitin ngayon kung ano yung meron sa iba. For example, wala akong pambayad pa sa mga empleyado during that time. Sinimulan ko na yung negosyo. Ang ginawa ko, naghanap ko ng mga OJT. Yung school, nagpapa-OJT naman sila. 18 OJT ngayon yun. Meron ako sa morning shift, may afternoon shift, tsaka may evening shift. Tinuruan ko lahat sila, yung mga natutunan ko sa corporate. Paano mag-email, paano mag-present, paano ma-flyers, paano paano sa front desk, etc. In short, kung walang-wala ka pa talaga sa simula, you can use other people's resources. Maraming nagsisimula, gusto kagad nila, malaki kagad, mayaman kagad. Live by your means and learn from other experience. Kailangan. Kasi pag umapaw, pag maraming kaalaman, umaapaw na. Wala nang papasok. Wala nang papasok. Madali kang mag-innovate, madali kang makibagay. No, may mga challenges, isip ka kagad ng paraan. Isip ka kagad ng solution. Ask question. Learn from the experience of other people. May natutunan na naman tayo, no? So, importante ang kahalagahan na laging magtanong. Yeah. And then, pag naituro sa'yo, Partner Grace, execute mo kagad. Yun. Sabi nga nila, too much analyzation, merong paralyzation, di ba? Pag naituro sa'yo, nakita mo na dun sa problema mo, execute kagad.
Parang training ko to Ang dami kong natutunan, no? So, I'm pretty sure yung mga nanonood sa atin is marami din matutunan. Thank you for that, Pres, no? So, ang next ko po na katanungan ay, how do you balance your time between being a businessman and spending time with your family? Nagsisimula ka palang gumaling, nagsisimula ka palang sa business mo, o talagang meron kang mga tinatawag na sacrifices. Sa tingin ko, yung pagiging balance is, hindi sila nawawala sa schedule mo. For example, 1 week. No, 1 week, syempre panay trabaho yan. Parang sa employment, Monday to Saturday ang pasok, 8:30 to 5:30. Gigising ng 6:30 ng umaga dahil magko-commute. Uuwi sa gabi ng alas 9 dahil traffic. Actually, wala nang balance dun di ba? Ang maganda na sa pagnenegosyo, kapag na-build mo na yung negosyo mo, halimbawa, Monday, Tuesday, Wednesday, pagdating mo ng Thursday, pwede ka magpahinga. Sunday, pwede ka magpahinga. Set time, at kapag nag-set ka sa time na yun, tuparin mo yun. System mo sa cellphone ko, makikita mo. Para maging balance ka, kailangan mo ng things to do. Wow. Yan, pakita ko sa iyo. Wow. Meron akong things to do. Di ba? May August 27, may May 31. Nandyan lahat. Sa isa kong phone, nandun lahat everyday. Ang things to do ko. Pagpasok ko sa opisina, no, sa gabi pa lang, binibigyan na ng sekretary ko yung mga gagawin ko. Para mabalanse ko yung work at yung family ko. Para alam mo po kung anong gagawin mo, lalo na kung mag-full-time ka. Yeah. Lalo tayo dahil ng kausap. Yes po. Ang dami nating hataw sa labas, partner Grace. Punta ka pa ibang bansa, di ba? Ngayong September, Yes punta ka po. pa ng mga tao mo sa Hong Kong, di ba? Yes po. So, ang dami. Punta pa kayo ng Bicol. Ang dami na pinupuntahan. Ang dami nating ginagawa. So, to make life balance with your family and to your business, kailangan talaga ng magandang scheduling. Another question po, no, ano yung mga key principles ang sinusunod mo sa multi-level marketing na naging susi sa iyong success? Number one, minsan, mahalaga na maging mabait kaysa maging tama. Ayun. Oo, kasi tinan mo to, halimbawa, meron kayong pag-uusapan sa argument, no, sa business. Tama ka naman, pero harsh mo namang sinabi. Yes, yes. 'Di ba? Hindi mo rin napanalo yung kausap mo, 'di ba? So, one of the best principle ko is hindi kailangang laging tama. Minsan nakakalimutan ng mga tao maging mabait. Yes, yes. Yeah. Tapos kapag mabait ka kasi, nakakapag-build din ng relationship. Yes. Sa isang negosyo, very important ang relationship. Pag nasira ang relationship sa business, yan, tuloy-tuloy na yan, mag-i-spiral na yan pababa. Importante pa rin po, no? May natutunan na naman ako. Importanteng maging mabait, no? Kaysa sa palaging tama. So, another, no? Na words talaga nga naman. Pero dapat tama ka sa mga decision mo, ha? Yes, Mahalaga yes. na maging tama ka, pero minsan babalansehin mo. Babalansahin. Babalansehin mo rin. May mga, halimbawa, sa kumpanya natin, dito sa Rising Era Dynasty, marami tayong mga code of ethics, di ba? Meron tayong mga sinusunod. Yan. Pero minsan, tinitimbang-timbang natin paano yung situation. Attitude is very important. Yes. Attitude, pagkakaroon ng grit, ibig sabihin, attitude Yes. yung grit, yung kaya mong mag-stay kahit na mahirap ang kalagayan. Grit yun, attitude yun. Yung pagiging trustworthy mo, attitude yun. Ang next question natin, Pres, is anong advice ang may bibigay mo sa mga aspiring entrepreneurs na gustong maging successful sa multi-level marketing? Number one, ang dapat mataas ang knowledge and skills mo about Knowledge. sa produkto, about sa marketing plan, and about the company. So, dapat yung negosyo mo. Basic yun eh. Oh. Marami ang sumasali sa multi-level marketing. Invite ka agad. Recruit ka agad ang thinking nila. Pero hindi naman nila inaaral yung negosyo. Hindi nga nila alam yung ways to earn. Hindi nila kabisado yung produkto. No? So, hindi nila alam yung kumpanya. Hindi nila chine-check. So, hindi nila alam kung tatagal ngayon yung kumpanya, kung quality ba yung products, or maganda talaga yung compensation plan. So, kung talagang gusto mong kumita ng malaki sa MLM, yan ang unang-unang pinaka-basic na dapat mong malaman. Number two, dapat may training ka. Very important sa MLM industry yung training. Alam mo dapat kung paano sumagot sa mga tao, Yes. no?
dapat patient ka. Dapat hindi ka masyadong emotional. May knowledge ka, tapos yung skills naman makukuha mo sa mga trainings. Ang pangatlo na mapapayo ko sa mga nag-MLM, seryosohin nila. Dapat sila mismong nagmo-multi-level marketing. Tiwala sila na ito yung pwedeng bumago ng buhay nila. Okay lang naman gawing part-time to. Pero syempre, yung income mo, part-time lang din. Iba kasi yung hataw ng mga full-time eh. Diba? Tulad ako, nag-network ako. Talagang full-time ko. Kasi nakita ko, ito yung maging passion ko. Nakita ko na ito talaga yung makapagbabago ng buhay ko. Marami ako matutulungan. Eh kung ang tingin, half-hearted lang ako sa MLM, sa networking, sa tingin mo, ano yung magre-resonate sa akin pag kinakausap kita? Eh di hindi rin 100%. Tama. Yung belief ko, Partner Grace, mataas sa MLM. Kaya yung mga kausap ko, nako-convince ko. Kasi ako mismo, tiwalang-tiwala ako sa negosyo ko. Another tanong ko po is, paano mo nakikita ang future ng Rising Era Dynasty at ang impact nito sa mga tao? Siyempre, ang nakikita ko sa Rising Era Dynasty, number one, mas marami pa tayong matutulungan. Yes. No? Ibig sabihin, not only here in the Philippines, but tulad ngayon, lumalakas na tayo sa Hong Kong, marami tayong mga kababayan. No? And then, syempre, gusto rin natin na sa iba pang mga bansa, makilala rin tayo. Kung nakaya nga ng iba, edi kaya-kaya din natin. No? Number two, magkakaroon pa tayo ng mas mga magagandang mga produkto. Kung tayo nagpasimula ng Grand Jumus Plus and Grand Jumibet, magkakaroon pa tayo ng mga mas quality products na talagang magiging household brand. No? Na talagang makikilala sa, not only in the Philippines, but makikilala din sa ibang bansa. Pangatlo, mas mapapaganda pa natin yung sistema natin para mas madali gamitin ng ating mga distributors. 'Di ba? Kasi naniniwala ako sa system natin eh. Kaya nga yung paru-paro natin, 4 yan eh. Product, system, at saka yung mga marketing natin, marami tayong matulungan. No? And lastly, bukod sa system, siyempre, mapalaki pa natin yung kumpanya natin, no? Maging unicorn company tayo, abutin din natin yung 1 billion sales natin. Yun. Yan. Bakit? Pag marami tayong sales, mas malaki commission. Pag mas maraming commission, di mas marami tayong natulungan. Di ba? Grabe ang ang vision at ng company. At yun eh, yan. Ayan, napakaganda. Lumaki ang mga pakpak na yan, nakikita ba? Yung blue na yan stands for the company. Yan, lumaki tayo. Yung red stands for the mga distributors natin, no? Marami tayong matutulungan ng mga distributors natin, maging successful sila. Yung green dyan, na pakpak, yan naman yung sa produkto, mas dumami pa yung mga produkto natin na maging quality at makilala, maging household brand. At yung dilaw maging system, mas gumanda pa yung system natin. Paganda ng paganda. Sa logo pa lang, no? Meaningful na, no? Logo pa lang. So, thank you so much. Nagkaroon na naman tayo ng ideya sa logo din ng Rising Era. Then, ano po yung legacy ang nais mong iwanan as a business owner ng Rising Era Dynasty? Legacy ko siguro, gusto ka na. Somebody na nanggaling sa wala and nakapag-inspire ng maraming tao. Kayang kopyahin eh. Di ba? Pag nakopyahin ng mga tao, edi maraming magtutuloy-tuloy. Bakit red? Why choose red? Okay. Bakit pipiliin nyo ang Rising Era Dynasty over other business, no? O other business platform? Number one, yung business natin kasi sa Red is a helping people business. So, yung sabihin, kapag naging magaling ka dito, kinarir mo to, marami kang matutulungan. The more na marami kang matulungan, the more na nagiging successful ka. Diba? Tulong ka na, naging successful ka pa. So, napakaganda nun. Pangalawa, ang ganda ng produkto natin. No? Meron tayong agriculture, livestock, meron tayong beverages, co-essentials, etc. Napakadami nating produkto. Ibig sabihin, all walks of life, meron tayong market. Ang daling ibenta. Diba? Ito yung negosyo na kahit kausap mo yung pinakamataas hanggang sa pinakamahirap na tao, pwede mong inegosyo. Ayun. Pangatlo, abot kaya. No? Abot kaya. Ibig sabihin, kung abot kaya, maraming pwedeng magnegosyo. Marami tayong pwedeng matulungan. At pangapat, yung sistema natin maganda. Diba? Dito, pagka-join mo sa business natin, meron kagad platform, meron kagad program. Meron tayong Red Elite Eagles Club. Anong gagawin mo sa first 5 months mo, 6 months mo para makuha mo yung dream mo, di ba? Naka-system 'yon. Pangalawa, meron tayong bukod sa REEC, meron tayong
system na nakikita natin yung pag-angat natin. So, meron tayong mapa. Mentorship, mentoring, apprentice program. Last request ko po ay message na lang po sa ating team management and growth partners ng Rising Era Dynasty. And especially mga distributors po. Okay, message ko sa kanila. Opo. Harap na ako sa anak Alam kanila. Okay. Okay, ang message ko lang sa inyo guys, sa lahat ng mga nanonood dito at makakapanood ng episode 7 ni partner Grace Ramirez, number 1, focus kayo, you cannot serve 2 masters at a time. So, ibig sabihin, kung nasa Rising Era Dynasty ka, kung gusto mo talaga maging successful, isa muna, ito muna, no? Kasi ang hirap mag-juggle. Pag magaling ka na, pwede ka nang magtayo ng iba't ibang mga negosyo, multiple avenue or multiple source of income. Pag-aralan mo yung produkto natin, no? Pag-aralan mabuti yung ating marketing plan. Pag-aralan mo yung ating system, yung REEC, no? Kung nagawa ito ng mga ibang mga tao na hinahamak ng ibang tao dahil sa kanilang capacity at naging successful sila, much more pa kaya ikaw na maaaring mas magaling pa. Magkaroon ka ng burning desire na ituro to sa iba, na tumulong sa iba. No? Pag may burning desire ka na tumulong, ay hindi mo kayang pigilan yung sarili mo. Di ba? Magaling ka, focus ka, tapos may burning desire ka pa, at talagang sasabihin mo lahat ng bagay na to sa ibang tao. Tama? Baka nga makatabi mo lang sa tricycle, makatabi mo sa jeep, pag nagkatamaan kayo ng tuhod, paktay ka. Sasabihin mo rin tungkol sa Rising Era Dynasty. Sigurado ang success. Grabe, no? So, thank you so much, Press. Oh, thank you so much. Thank you. Usapang kaperahan. And Kaya supportahan ninyo ang talk na to, ng podcast na to ni partner Grace Ramirez. Napakagaling na itong taong to. Napaka-humble, napakabait. Empty cup lagi, no? Willing to learn, no? Kung maraming magiging katulad ni partner Grace na matulungin tsaka talagang nag-a-adapt sa system ng Red, marami talaga magiging successful. and thank you so much. Thank you po kay Press Red Era na walang sawa, no? Na tumutulong dito sa Rising Era Dynasty. Thank you so much, mga ka-Asenso. See you po Salamat, sa salamat next mga episode. ka-Asenso. Bye-bye. Bye-bye.